Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang umaga din naman sa akin. Good morning. Dito, mukhang good morning. Ayun. Okay. Dito, good din ba yung morning dito? Hello? Good morning. Sabi mo sa katabi mo, God is going to do something great in your life today. Okay, come dito, tingin sa akin. God, sabi mo, God has something to do with you today. Okay? So, Father, we thank you for this morning. Lord, akin pong itinatas, Lord God, ang bawat isang naririto. Lord, we ask to open our hearts, open our minds, open our hearts, open our eyes, and open our spirit, O Lord God, to receive our portion. We thank you and we praise you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Alright? So, isang napakagandang pagkakataon po. No? In fact, supposedly hindi ho ako yung magtuturo ngayon, but dahil sa excitement na nararamdaman ko, ay nag-volunteer ho ako na ako na lang muna magturo. Pagkasabi sa katabi, sana all. Okay? Diba? So, sino ba sa inyo rito yung nakapanood na ng movie na Karate Kid? Yung bida ay si Will Smith ba yun? O si Will Smith at saka si Bruce Lee? Hindi ba? Jackie Chan. Okay, nanonood nga talaga kayo. Okay. So, yung movie po na yun ay talagang tuwan-tuwa ako doon kasi yung movie na yun ay talagang completos ricados ika nga. Di ba? Kung mapapansin nyo, mayroon pong pagkakataon doon na mayroong iyakan, drama, di ba? Action, comedy. Talagang completos ricados ang movie na yon. Alam niyo ho ba na maging ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay completos ricados din? Nandoon yung komedya, di ba? Na kung saan hanap ka ng hanap, nasaan na ba yung salamin ko? Yung pala nakakabit. Di ba? Meron po ako isang kilala, nagluluto siya. Habang nagluluto siya, yung kanyang niluluto ay kumukulo na at umaapaw na. Hinahanap niya yung sandok. Nasaan na ba yung sandok? Hawak-hawak pala niya. Ipalo niya yung sandok. Kasi, di ba? So, grabe yung komedya sa buhay ng isang tao, di ba? Pero wag natin ikalimutan, mayroon ding drama. Di ba? Mayroon ding drama na kung saan minsan, kung saan tingin mo, abot mo na ang langit. Yung pala, panaginip lang. Di ba? Yung baga parang pakiramdam mo na ikaw na lang mag-isa at wala ka ng kasama. Di alam saan tutungo. Nagtatanong, nag-iisip kung saan babaling. Dito sa mundong mapaglaro. Pero wag natin kalimutan, mayroon ding aksyon. Diba? Lalo na kung si Mrs. medyo nalgalit na ng konti, nagliliparan na yung mga plato sa labas. Grabe ang aksyon. Kasi nga, yung buhay natin completos ricados. Alam niyo ba, maging sa paglilingkod natin sa Panginoon, mayroon ding ganun. Mayroon ding komedya. In fact, maging sa Bible, the way we read the Bible, ay nandoon sa pagbabasa natin ito, depende kung anong gusto mo makita. Kung comedy, drama, o action. Di ba? And speaking of action, ipagpapatuloy ko natin yung mensahe na iniwan ni Pastor Wilbert sa atin. It's about preparation for an action-packed ministry. Okay? Pakisabi sa katabi, action-packed. Action-packed ministry. Okay? Hello. At dito po, isa po ito sa mga nakasakop, nakapaloob sa declaration ni Pastor Wilbert that 2024 is the year of kingdom acceleration. Right? So, pagpapatuloy po natin dito na talakay na po nito, someday, if you want to have an action-packed ministry this 2024, we need to have this number one. That somebody must raise and influence us to observe kingdom
living. Okay? Kaya lagi pong binabanggit ni Pastor Robert, mahalaga. Kasi yung tao ho talaga ay kung mayroon siyang pinapakinggan, mayroon siyang tinitingnan, mayroon siyang sinusundan, this will give him or her a certain degree of influence sa buhay. Diba? Tayo ho ba sa buhay natin, sa mga kasama natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kakusa natin, sa katsismisa natin, mayroon ho ba tayong certain degree of influence sa kanila? Ha? Nakaka-influensya ho ba tayo? Kasi kanina, influensya. Yun pala ay trangkaso na. So, dapat influensya. Okay? Tayo ho ba ay Bisaya ho kasi. So, tayo ho ba ay nakaka-influensya sa atin pong makasama sa buhay? Sa ating mga kaibigan, sa kaklase, sa trabaho? Or tayo yung nai-influensyahan? Hello. Sabi po ni Pastor Wilbert, we must be careful sa mga bagay nito. First, what you listen or what you hear. For this will determine your nature. Kung ano po yung iyong pinapakinggan, ano yung iyong tinatanggap, ito rin po yung magiging ikaw. Kaya kung gusto mong pumuti, uminom ka ng maraming gatas. Yung iba. Malamang, ilan dito ay umiinom ng gatas. Pero marami din dito, umiinom ng kape. Ha? What we listen will determine our nature. How we listen will determine our depth. Kung paano tayo nakikinig ng salita, siya ang magdidetermina kung gaano kakalalim sa salita. And lastly, sabi ni Pastor Robert, be careful who you listen to. Because it will determine your destiny. Kung sino yung pinapakinggan mo, ito yung determining factor kung saan ka patutungo. Kaya mahalaga na maintindihan natin, maging aware tayo, what we listen, how we listen, who we listen. Sabi po ni AIB, the person holding the mic holds significant influence over those who are listening. Hello? Pagka mayroon ho talagang nagsasalita, ikaw ay nakikinig ka ng mayroong nagsasalita, in one way or another, there is a certain degree of influence na may inculcate niya sa isipan mo. Sa TikTok ko, mayroon ho akong narinig doon na isang tao, nagtuturo siya, na yung pangininigarilyo pala ay hindi naman talaga ganun ka-fatal compared to sakit sa puso. Kasi sobrang dami nung namamatay sa sakit sa puso kaysa paninigarilyo. Kaya dahil sa turo niya na yun, yung mga tao nakikinig sa kanya, nanonood sa kanya, ayun, naninigarilyo na. I'm not saying na tama yung sinasabi niya. But my point is, kung sino yung pinapakinggan mo, pwede itong magbigay influensya sa'yo na kung saan pwede mong gawin. Kaya maging maingat because the person holding the mic holds a significant influence over those who are listening. Hello? Alam niyo ho ba na sa Bible, mayroon ding example. Kasi madalas napapakinggan natin mabuting bagay, di ba? Pero alam niyo ba, mayroon ding mga nagsasalita sa Bible mismo na kung saan naka-influensya din sa mga nakikinig sa kanya and it turned out worse. Basahin po natin. Ito po ay sa 1 Samuel 20 verse 1 to 2. Sabi nito, now a troublemaker named Sheba, son of Bichri, a Benjamite, happened to be there. He sounded the trumpet and shouted, we have no share in David, no part in Jesse's son, every man in his tent in Israel. So all men of Israel deserted David to follow Sheba, son of Bichri. So titingnan natin dito, ang sabi, he is a troublemaker.
So kung sinabing siya ay troublemaker, he is well known of it. Kilala siya bilang troublemaker. In fact, sa ibang salin po ng Bible, ang sabi doon, he is a worthless. Worthless. Walang halaga. Ika nga patapon. But, because they allow him to speak, those people listening, in fact, kung titingnan natin, hindi iilan lang ang kanyang na-influensyahan. But, ang sabi rito, so all men of Israel deserted. Maliban sa Judah. So, sa atin pong buhay, kung tayo po, if we allow someone to speak in our life, we need to be careful. Who really is speaking? What really is saying? Saan nga ba patutungo ang kanyang sinasabi? And if you want to be smart, you need to surround people that is smart also. Di ba kung gusto natin na magiging matalino, huwag tayo makipagbarkada sa mga ba't mo naman tinapos? Kung gusto mo maging matalino, huwag ka makipagbarkada dun sa mga hindi matatalino. Ang matalino dapat barkada mo. Now, sabi nito, we need someone that will influence us to observe kingdom living. So if we want to know kingdom living, we need to be surrounded by people who knows the kingdom. We need to be with the people na kung saan naiintindihan paano nag-ooperate ang paghahari ng Diyos. So that we will be able to understand. Tanong, sino kasama mo? 8 hours of your life a day, sino ang madalas mong kasama? Ito ba yung mga tao na gusto mong maging pagdating ng araw? Ito ba yung mga tao na gusto mong na tinitingnan mo makakatulong sa'yo na para makarating ka sa iyong paroroonan? Kasi ako hindi naniniwala sa kasabihan na pag hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan, kung matinik ay malalim. Hello? Tanong, sinong kasama mo? Yung mga tao ba na kasama mo ay nagbibigay, nagpapalakas sa spiritualidad mo? O nagdi-drain ng lakas mo? We need someone na kung saan pwedeng makapagdala sa atin na matuto tayo mag-observe ng kingdom living. If we want to experience an action-packed ministry, action-packed life in this 2024, we need to have this kind of people. Surround them. Surround your life with them. Because these people ang kailangan natin. Hello? Next, number 2, we must develop intimacy with this word and learn kingdom principles to discover our life's purpose. If you remember, way back, masyadong matagal, first Sunday, right after ng ating Baguio conference. Napakatagal na po nun, 3 linggo na nakalipas. But we know, while we were worshiping the Lord, while we were waiting for the Lord to speak, the Lord speaks. At isa sa mga ina-address sa atin that time was that when we worship the Lord, we need to worship the Lord with life. It must be alive because the God that we're serving, the God that we're worshiping is alive. At alam natin, bawat isa sa atin during the time ay talagang alam natin na mayroon talagang problema. Why? Because I know that 2023 was the hard year for you. In fact, hindi lang sa'yo, maging sa akin. Pakisabi sa katabi mo, pareho pala tayo. Pareho pala tayo. Yes! 2023 ay talagang ito yung pagkakataon sa buhay ng mga tao. In fact, hindi lang ko, marami ho akong nakausap na sinasabi na ito yung pinakamahirap na taon ng kanilang buhay.
Well, tayo naman ay naniniwala doon kasi alam naman talaga natin na pasama ng pasama ang mundo. Padilim ng padilim ang mundo. Hello? But if we have the Word of God, hindi nito mahahayaan na dumilim na lang lahat. Hello? Sabi nga ni Pastor, without the Word, the future is dark. But with the Word, the future is bright. Yun yung declaration ni Pastor Wilbert. So without the Word, mahihirapan no talaga tayo. Kaya sabi na, we must develop an intimacy with His Word. Sabi sa Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Ibig sabihin, wag nating kaliligtaan, wag nating kalimutan, lagi nating isa puso, lagi nating alalahanin ang kanyang salita because meditation of this word will make us understand His will. Learn principles. Hello? Pero alam natin, 2023, sobrang hirap pumasok sa 2024. Now we have the chance. But alam natin, mahirap pa rin talagang umalagwa kung galing ka, yung track na kung saan paahon, hirap na hirap. Nasa gitna ka na. Pero hirap na hirap ka, hindi mo kaya. Ang gagawin mo, minsan dinadala ka sa baba. Pero magpasalamat tayo sa Panginoon pag dinala ka sa baba. Kasi pag nasa baba ka na, wala nang bababa pa doon. There's no way but up. Hello? But if you have the Word of God, kahit na binaba ka man, hindi ka hihinto, hindi ka titigil, kundi magsisimula ka, arangkada ka ng mabilis para umangat. Pero hindi agad ganun. Kaya nung 2020, pumasok tayo, first Sunday, pangalawang Sunday ng 2024, napakahirap. Kung saan dumating mo sa punto, alam ko, bawat isa sa atin nakakaranas ng ganito. But for me, I experience it, that dumating ang punto na parang ayaw ko nang itaas ang kamay ko sa Panginoon. Dumating sa punto sa sobrang dilim ng aking nararanasan, aking circumstance, na aking kinakaharap, ang hirap pumunta sa church. But the question is, kung mayroon kang pagsubok sa buhay mo, hihinto ka na ba? Hanggang dito na lang ba talaga? Ito nga ba talaga ang nais ng Panginoon sa iyo? Hindi kaya tinitingnan lang ng Diyos paano tayo mag-respond? Pero hindi natin malalaman ito without having an intimate relationship with Him. Dahil hindi natin siya maririnig. That is why we need to have an intimate relationship with Him, intimacy with His Word. Sabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9, these words that I command to you shall be in your heart. Teach it diligently to your children. Talk about it sa lahat ng pagkakataon. When you are sleeping, when you are walking, when you are lying down, when you are standing, in every situation of your life, talk about it. That is intimacy. Hello? Kaya nga sa buhay mag-asawa Sa buhay mag-asawa, hindi ho exempted tayo mag-asawa sa mga pagsubok. Kaya minsan nag-aaway talaga yung mag-asawa. Hindi lang minsan, madalas. Nasa depende lang kasi kung paano niyo tawagin, kung away ba, pagtatalo, whatever. Basta sa amin, pag kami nagtatalo ng misis ko at nakita ng mga bata at nagtatanong sila, are you quarreling guys? Ang sagot namin, no, we are just talking intelligently. Hindi maiiwasan sa mag-asawa yon. Pero kahit pa man nasaktan mo siya, nakasakit ka sa salita, or mayroong iba, physically nangyayari. Pero kahit pa man sa mga bagay na yun, at the end of the day, siya pa rin ang iyong kasama. Bakit? Mayroong intimate relationship with Him. At hindi tayo nakakatiyak na sa pagsama ng mag-asawa, hindi makakasakit, hindi masasaktan ng bawat isa. Pero pinipili pa rin natin manatili sa Kanya kasi alam natin mayroon tayong relationship na pinapangalagaan. At hindi lang yun, alam natin, siya lang ang kakampi natin at the end of the day. Same with the Word of God, ang salita ng Panginoon, pag tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, tinatamaan tayo, sinasaktan tayo. Pero hindi natin siya tatalikuran, hindi natin bibitawan ang salita ng Diyos kasi alam natin, ito lang ang kakampi natin. Kahit anong pagsubok sa buhay, gaano man tayo nasasaktan sa pagsubok sa buhay, ang salita ng Diyos nagko-correct sa atin. Hindi tayo tatalikod. That is intimacy. Ang sabi sa Hebrews 4 verse 12, His Word
is quick, powerful, and sharp. In fact, sharper than the double-edged sword. Kaya normal talaga na kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, tatamaan talaga tayo. Sabihin mo sa katabi mo, tatamaan ka. Hindi, talagang tatamaan ka. Bakit? It's like a double-edged sword eh. Masusugatan ka talaga nito, masasaktan ka nito, pero alam natin na pag ikay nasaktan at tama naging reaction mo, may healing na binibigay ang Panginoon. Mayroong laging nakahandang tugon ang Panginoon. Every time tama ang magiging tugon natin. Hello? Masasaktan talaga tayo. Bakit? Sabi sa 2 Timothy verse 3:16, sabi doon, every scripture is God breath and useful for teaching, rebuking, correcting, training. At ang lahat ng ito ay hindi maganda para sa buhay ng isang tao, sa kanyang pakiramdam. Yung feeling niya na yon. Kasi, yung feeling na yon, mahirap yung mayroong tao talaga na nangunguna sa atin at nagsasaway sa atin. Kasi likha sa atin yung pagiging matigas ang ulo. Pakisabi sa katabi mo, matigas kasi ang ulo. Di ba? At dahil sa katigasan ng ulo, minsan inaalaw ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok. Pagsubok na kung saan kahit sa pagtataas ng kamay ay nahihirapan ka. Sino dito yung hindi dumadanas ng pagsubok? Pakitaas ang kamay. So lahat tayo. Pakisabi sa katabi, ikaw din. Maalala ko po yung mga Israelita nung sila po'y nasa exile. Alam niyo po ba yung kanta na By the Rivers of Babylon? By the rivers of By the rivers of Babylon, there we sat down. By the rivers of By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, Pakinggan mo yung tuktok. we Di ba ang remember galing? Zion. Pero alam niyo ba yung wordings dun? Pwede bang pakilabas nga verse 137 ng Psalms? Gusto ko maintindihan, ang ganda-ganda ng kanta. At lahat nung tumugtog, lahat nakasmile. Alam niyo ba kung ano yung lyrics dun? Basahin natin. Sige. Labas mo nga Psalms 137. Ha? 1, 2, 3, 4. Sige, sagad na natin 4. Gusto mo idagdag natin 5? 4 na lang. 4 na lang. Sige, 4 lang daw. Sige. Basahin natin. Ano ba nakaano dyan? Alam niyo, kasi this song, ito'y yung time nila, they are under captivity. They are under captivity. Sila ay nasa ilalim ng mga Babylonia. Dinala sila doon sa Babylon at winasak yung kanilang, hindi yan ba? Oh, yan. Tama yan. Sabi dyan, by the rivers of Babylon, okay, by the rivers of Babylon, we sat and wept. Pero yung kanta natin, walang weeping doon. Bakit? Nung tumugtog, lahat talaga kayo, nakita ko sa mga mukha niyo, lahat nakasmile. Kasi naman yung tugtog ay jolly. Di ba? Pero ito yung problema rito. Sabi rito, weep when we remembered Zion. There on the poplars were hung our harps, for there our captors asked us for song. Dito po, kung alam niyo sa totoo lang, ang kanilang pakiramdam, dahil sa sila ay mayroong nangunguna sa kanila, mayroong nagpipress sa kanila, mayroong nagpupush sa kanila na para magtrabaho, na hindi naman ang pagtatrabaho nila, hindi para sa kanila, para sa mga taga-Babylonia, hirap na hirap sila. And then, dito, inuutusan pa sila, hinahanapan sila, hey, kumanta ka nga. Sa tingin mo, sa panahon na grabe yung problema kinakaharap mo, grabe na si Judith ay nandiyan na, si Juna magkakasama. Yung Judith nung tapos yung hindi lang yung Judith nandoon, pati Juna.
Ganun, alam mo na bukas, hindi mo alam kung bukas ay nandoon ka pa sa bahay niyo kasi paalisin ka na kasi hindi ka nakabayad sa upa. Hello? Makakapagtaas ka ba ng kamay sa Panginoon? Hindi lang sila pinapakanta. Ha? Hindi lang sila pinapakanta. Mga demanding pa itong mga ito. Anong sabi? Our tormentors. Teka ha, gusto kong iano. Captors ask for songs. And dito nakita na, our tormentors. Hindi po mentors ito. Tormentors. Anong gusto nila? Demand song of joy. So ito baka gusto niya habang umiiyak ka, kumanta ka ng masaya. Hello? Ito ho, yung sitwasyon dito. And without the word of God, hindi mo kakayanin kumanta habang umiiyak at ang kantas joyful song. Try to sing happy birthday dahil birthday mo, pero alam mo na hanggang ngayon ka lang sa araw na sa bahay na ito kasi bukas palalayasin ka na nung may-ari kasi hindi ka pa nakabayad. Try to sing that song. Although you have the very good reason to sing. It is your birthday. Kahit gaano kaganda ng rason. Pero kung alam mo na mayroong mas matindi kang dadanasin, napakahirap itaas ng kamay. That is why ang laki po ng role ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Tuloy ho muna natin. Sabi rito, sing songs of joy. They said, sing us one of the songs of Zion. Alam niyo ba, sinabi songs of Zion, ito ay awit po ng pagtagumpay. Now, hindi ka lang kakanta na umiiyak, ang kakantahin mo dapat masayang kanta kasi dapat ang feeling mo, dapat mararamdaman nila na tagumpay ka, nagtagumpay ka. Hello? Hello? Andiyan pa ba tayo? At sila yung sumunod, how can we sing the songs of the Lord while we are in a foreign land? Ibig sabihin, paano ako mag-worship sa Panginoon kung yung kalagayan ko, hindi ka worship? Paano ako mag-worship sa Panginoon kung ang problema ko ang siyang nakikita ko at dito ako nakatali? Balik tayo sa presentation. No? Dito, makikita natin, gusto ng mga captors, ng tormentors, kumanta sila despite sa kanilang kalagayan. In fact, yan ho ay napakagandang example para sa atin na kahit pa man gano'ng katindi ng pagsubok na nararanasan natin, we will not allow our place to limit our praise. Hello? Hindi natin hahayaan na kung ano yung sitwasyon natin, saan tayo naroroon, ay makakapigil ito para purihin natin ang Panginoon. Dahil alam mo mismo sa sarili mo that your God is a great God. Your God is good and He has a plan for your life. Ang sabi niya, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan, kaya why not praise the Lord? Kaya ang sabi ng Panginoon, give thanks in everything. Hello? For all things works together for good to them that love God. If you love the Lord, whatever happens, you need to give thanks. Why? Because you know na anuman ang pagsubok na mayroon ka, laging mayroong sagot ang Diyos. Hello? Do not let our emotions hinder us from expressing our adoration of God. For God. Kasi kung yung emosyon natin ang magiging dahilan para hindi tayo makapagpuri sa Panginoon, paano na lang yung awitin na even, saan na yun? Sino yung ano yun? Even when? Wag na ikaw. Even we did not see it, even we did not feel it, we know. Yun yung mahalaga, no? All things works together for good to them that love God. I know. Only those things will work for us if we know
then if you know that He is working on your behalf, kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman, alam mo, He is working for you, then you can praise the Lord, then you can let your emotions go so that your adorations will flow. Amen. Kasi hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Hello? That is why napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin. At ito ang pwedeng panghawakan natin. Maalala niyo po si Elijah. Si Elijah po ay nung tinawag ng Panginoon, hindi sa panahon na masaya ang lahat. Hindi sa panahon na kung saan napakagandang nangyayari sa Israel. In fact, they are led by a wicked king, King Ahab. At hindi lang yon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang yon. Mayroon pa. Nakapangasawa si King Ahab ng wicked queen. At grabe yung kadiliman ng Israel during that time. And suddenly, Elijah was called by God. Hello? Now, sabi ni Elijah kay King Ahab, King Ahab, there will be no rain nor dew in these past years. Sabi niya, walang ulan ni hamog. Walang mangyayari sa mga susunod na mga taon malibang sabihin ko. Grabe yung boldness ni Elijah this time, right? Kasi, sinabi sa kanya ng Panginoon. Dahil mayroon siyang salitang natanggap sa Panginoon. That made Elijah bold in telling the king. Kaya kapatid, alam ko sa buhay mo, mayroong salita ang Diyos na ibinigay sa iyo. And that word, use that to fight the devil. Use that word to fight, to survive. Ang lakas ng loob niya. Sabihin, walang ulan ni hamog unless sasabihin ko. Pero alam naman din po natin, matapos pong sabihin ni Elijah yon, si Elijah po ay nagtago na. Di ba? Minsan, gano'n din po tayo. Pagka mayroon tayong salita, pag nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, mapakalakas natin. Pero matapos natin matanggap ang salita ng Diyos, ito na, babanatan ka na ng demonyo. Napansin niyo ba yon? Every time na mayroong salita ng Diyos na tinanggap mo, napalakas ka, bago ka pa minsan bumaba ng church, nasa hagdan ka pa lang, ipinaalala na siya ng demonyo, mayroon kang babayaran mamaya. Hello? Kaya, ito na naman. Hello? Nandoon si Judith at si Jonah nagbabantay sa bahay. Kaya, aatakihin ng demonyo kasi mayroon kang tinanggap na salita ng Diyos. At sa umagang ito, tinitya ko sa iyo, atakihin ka ng Diyos kasi atakihin ka ng demonyo kasi mayroong hinanda ang Diyos para sa iyo. Hello? Hello? Si Elijah, sinabi ng Panginoon, dahil sa, wala ka na makain dyan sa lugar mo, kasi siyempre, siya ang nagdeklara na walang ulan, ni hamog, ang mangyayari. Kaso, nandoon siya sa lugar na kung saan walang ulan, walang hamog. Kaya tayo din minsan, inaalaw ni Lord na kung saan tayo nandoon din yung problema. Di ba? Pero mayroong solusyon ng Lord. Sabi ni Lord, pumunta ka doon sa brook of, anong brook ngayon? Sige, basta brook. Mayroon kang iinumin. Libreng tubig mula sa nature spring water. Okay? At mayroon darating na grab sa iyo, magdadala ng burger. Angel's Burger. Sa unang kagat, tinapay lahat. Sa ikalawang kagat, tinapay pa rin. Hahatid sa iyo morning and night. Isipin mo, ang ganda nun, di ba? Sa panahon na mayroong taggutom, siya magtatago, pupunta sa isang lugar, pero ang kanyang pagkain ay free delivery. Nakagrab. Hello? Mayroon siyang unlimited source of water.
nature spring. Refillable. Diba? And then yung darating sa kanya, mayroong grab na darating, pagkain umaga at gabi. Susuplayan siya. Di ba napakaganda? Sinong gustong maging katulad ni Elijah? Ang problema lang, ang sabi ng Panginoon, hahatiran ka ng pagkain ng mga uwak. Yung nature spring mukhang okay pa. Pero yung hahatid sa iyo ay uwak, mukhang may problema. Number 1, ang uwak ay talagang magnanakaw. Eh kung magnanakaw yun, tapos yun maghahatid, abay baka naman pagka pinapadeliver ng Lord doon sa iyo hamburger, dadalang ka doon ng French fries. Di ba? Kaya mapapatanong, Lord naman, pwede bang iba na lang mag-deliver? Bakit? Isipin nyo na lang. Ha? At ang raven, alam nyo ba yung mga uwak, kumakain niya ng mga patay na hayop? Now, kung patay na hayop, pag kinakain niya, anong dadalhin niya sa'yo? Na-imagine nyo? Ha? Napakahirap imagine. Lord, bakit laman siya? Dinami-dami na pwede mag-deliver. Bakit ang uwak pa? Hello? Kasi sabi ng Panginoon, your thoughts are not my thoughts. My ways are not my ways. Just enjoy what you have. Ha? Ang tinityak niya, mayroong darating. Huwag mo nang intindihin kung sino magdala. Kung mayroong kang inaasahan ngayon, mayroong kang inaantay, mayroong darating, pero huwag mo nang intayin kung sino magdala. Ang tandaan mo na lang, may darating. Hello? Di ba, hindi nyo naman inaasahan na ako yung magtuturo ngayong umaga? Pero may dumating. Kahit hindi pa ako nakarating sa turo ko. Nasa introduction pa lang tayo. Okay? Hello? Tuloy natin. When the devil raises problems, defiantly raise your hands unto the Lord. Di ba? Kasi ang talagang plano ng demonyo ay hindi itataas yung kamay mo sa Panginoon. But because you have an intimate relationship with God, kaya mong itaas ang kamay mo sa Panginoon kasi ang sabi niya, hindi kanya pababayaan at hindi kanya iwanan. Kaya mong itaas ang iyong kamay sa Kanya kasi alam mo na ang taong nangako sa iyo ay laging tapat sa lahat ng pagkakataon. Kaya mong itaas ang iyong kamay kasi alam mo na ang nangako sa iyo ay laging tutugon sa iyo. Diba? That is why napakahalaga na mayroong intimate relationship sa Panginoon. We should have an intimacy with His Word because intimacy with His Word will tell us what to do. Basahin, sabi ko rito ni WRB, a lot of ministers are scholarly when it comes to written word, but fail to hear the voice behind the word. Ganito, tayo minsan alam natin ang salita ng Diyos Marami tayong memory verse. Pero minsan hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan, sino ba yung may dala ng verse? Who is the one speaking? Para kanino? Para saan? That is why intimacy will help us. Sabi nila, intimacy with God will help us to discern the voice behind the word that we are hearing. Kaya mahalaga na alam natin, mayroon tayong, ano ba Tagalog ng intimacy? Matalik, malapit, di ba? Dapat yung kagaya nga ng asawa. Yung asawa, kahit pa man sa gaano man niya kaaway mo, gaano kayo nagtatalo, pero alam mo, siya lang yung kakampi mo talaga sa buhay. Kaya lagi kang nandoon. Ang salita ng Diyos, yun din dapat ang tingnan natin. Kaya sa panahon na hindi natin kaya magtaas, remember, ang sabi ng Psalms 103, bless the Lord, O my soul, utusan mo ang iyong sarili, kasi alam mo, hindi totoo yung nararamdaman mo. Yes, totoo na may sakit ka, pero totoo din na ang Diyos ay nagbibigay kagalingan. Hello? Nilalamig ko ba kayo? Ako hindi. Okay? Kaya mahalaga na alam natin sa salita ng Diyos, mayroon tayong tamang ugnayan sa Panginoon through His Word. Because that word will give us boldness, that word will give us strength, that word will give us the strength that we need, and will give us hope. For His word is our refuge. His word is our tower. Siya yung ating tanggulan. Nung dumating sa punto na nagpapanik na si Peter, pati yung mga kasama niyang mga disipulo, hindi sila nagsitalunan sa bangka. Because God
Jesus was in the boat. Bakit ka tatalon kung kasama mo ang Diyos? Hello? Ang gagawin lang natin ay lapitan ang Diyos na kasama natin. Kasi sa pagsubok, hindi sa lahat ng pagkakataon kaya natin. In fact, walang pagsubok na kaya natin mag-isa. Kailangan mo ng kasama. At gusto kong maintindihan mo, ang sabi ng kanta, anong kanta? Sino ba yung kumanta ng iisang bangka tayo, Jet Pangan? Ha? Gaano man katindi ng ulos? Dahil isang bangka tayo, sama-sama tayo, at lalo't higit kung ang kasama mo sa bangka ay ang Panginoong Hesukristo. At alam natin, He is in the boat with you. Hello? Kaya lapit lang tayo. Paano? Maging studyoso tayo sa salita ng Diyos. Hello? Number 3, we must submit and obey God-given authority over our lives. Tayo mga Pilipino ay talagang nasanay na ho tayo sa ganito. In fact, maraming pagkakataon na tayo ay nasakop na ng iba't ibang bansa. Di ba? Tayo po ay pinasok na ng mga Amerikano, Japanese, Spanish, Americans. Ang dami na. At tayo po ay sa atin pong pagkakasakop sa kanila, tinuruan po tayo paano dapat sumunod sa mga otoridad. Di ba? In fact, maging sa ngayon, patuloy natin ginagawa yung pagmamano. Ang pagmamano ay hindi tanda ng paggalang during the time. Ang pagmamano ay papakita ng pagiging mababang klase mo, kaya ka nagmamano sa kanya. Hello? Hindi yan ginamit dahil sa ikaw ay gumagalang nagmamano ka, hindi. Ang pagmamano o paghalik sa kamay, during the time, pinapakita nila na mababang klase ka, kaya ka magmano ka sa akin. That is, kaya tayo mga Pilipino, sanay tayo na magiging magpakumbaba at sanay tayo sumunod sa mga authorities. Tama ho ba? Tama ho ba? O bakit pag sinabi ni Pastor dito tayo, ayaw nyo? Speaking, anniversary na po natin sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo. At sabi ni Pastor, magbayad na kayo ng inyong pangbayad sa catering. Nagbayad na kayo, hindi pa. Hindi pa, of course. Bakit? Nasanay kasi tayong sumunod. Pakisabi sa katabi, ano ba ang topic? Kasi ako, kanina, nag-aaral ako ng topic ko, pero ngayon, bakit parang ako na ang topic? Diba? We submit. We are trained to. We are designed to submit to the leaders in the government. How much more, tayo bilang mga Kristiyano, tayo rin ay tinuruan to submit and obey to God-given authority. In fact, tayo ay natasanay na nito. Pagkapanganak pa lang natin, alam na natin that there is an authority kasi may magulang. Di ba? Kaya sanay tayo rito. Supposedly, hindi mahirap gawin. Pakisabi sa katabi, hindi pala mahirap. Sagutin mo rin, we. Diba? Ito, tingnan natin. Even Jesus, sabi rito, his mother said to him, Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you. Dito po kasi habang sila po ay nadoon pumunta sa Jerusalem, nung sila po ay pabalik na ng Nazareth, napansin nila, teka muna, bakit wala si Jesus Christ dito habang sila ay nagpapatid-patid ng lata? Hanggang sa makaralayo na sila, bakit parang wala pala si Jesus dito? Nasaan ba? So wala silang choice kundi balikan nila si Jesus Christ. Now, hinanap nila si Jesus Christ kung saan-saan na sila naghahanap kay Jesus Christ. Yung magulang naghahanap kay Jesus, tayo, hinanap din ba natin si Jesus? Hello. Naghahanap ba tayo kay Jesus? Natagpuan ba natin si Jesus? Ikaw, na kung saan nanonood ngayon, ito din ba yung tanong, nasaan si Jesus? Nahanap mo ba? Gusto ko lang makita ho natin dito. Kung titingnan natin, sabi, despite, no, dito sabi rito, sabi niya, he asked,
why were you searching for me? He asked. Didn't you know I had to be in my Father's house? Dito po ay nangatwiran si Jesus sa kanyang magulang. But despite of sa kanyang pangangatwiran, still, He went down with them. And pakibasa yung underline word, was obedient to them. Kung si Jesus Christ naging obedient, how much more tayo? Di ba? We are designed to do this. To obey and submit to the God-given leaders. God-given authorities sa buhay natin because sa buhay mo, titiyakin ko sa'yo na mayroon talagang itinakda ang Diyos na magiging leader mo, maging overseer mo, at mag-guide sa'yo. Kaya mayroon tayong mga one-to-one disciple makers. Mayroon tayong brothers keepers. Mayroon tayong big group leaders na mangunguna at mangangalaga sa inyo, sa atin. Kasi mayroon talagang itinakda ang Diyos na mangunguna sa atin. Hello, hindi tayo hindi tayo nilagay ng Diyos dito para maging pasaway. Hello, we need to undergo mentorship. Even Joshua sa kanyang panahon, si Joshua nung siya ay nabubuhay siya ang isa sa mga nakikita natin sa kanya na napakalagang bagay, yung he was able to bring the Israelites to cross over and take over the land. Di ba napakagandang pag-usapan? Napakaganda pag-usapan sa buhay din natin, napakaganda pag-usapan kung sasabihin natin, bukas pagpapalain ka ng Diyos. Amen! Di ba? Ang Diyos ay mayroong hinanda para sa iyo at bukas darating sa bahay mo. Ang ganda, di ba? Amen. Pero, paano? Alam mo ba, nung si Joshua ay nasa ilalim pa ni Moises, si Joshua ay lumaban, nakailang panalo, nakailang talo siya, mayroong isang pagkakataon, lumaban siya habang siya ay nakikipaglaban, wala si Moises sa tabi niya. Hello? Bakit? Nasaan si Moses? Nandoon pala si Moses sa bundok. Hindi man niya kasama si Moses na nakikipaglaban. Ang kanyang leader nandoon sa bundok, nananalangin para sa kanya. And every time na itataas ni Moses ang kanyang kamay, nananalo si Joshua. At every time bumababa ang kamay ni Moses, natatalo si Joshua. Anong ibig sabihin nito? Every time na mayroong gagawin si Moses, natataas yung kamay niya, nananalo si Joshua. Ibig sabihin, the failure and the victory of Joshua depends on Moses. Hello? Nandiyan pa po ba tayo? Mayroon talagang itinakda ang Diyos na para pangunahan ka, para i-guide ka, para i-lead ka sa buhay mo. At kung hindi ka susunod, hindi ka tutupad, hindi ka mag-obey, it is not kumbaga, it will not work for you, it will be your disadvantage. Hello? Sabi dyan, He was obedient. Kung si Jesus Christ naging obedient, wala tayong karapatan para hindi sumunod. Marami bisis ka na kinakausap ni Lord eh. Di ba sabi ni Lord sa'yo, magwantuan ka na. Kayang-kaya mo na yan. Pero ginagawa mo ba? Hindi. May ilan naman gumawa. Salamat. Pero yung iba hindi. Pero kinausap pa ni Lord? Pwede. In fact, every time nagpipreach tayo rito, God is speaking to you. Sinasabihan kayong kapitbahay mo, matagal mo ng kaibigan yan, at ang Diyos ay hinandayan para sa iyo, para nalapitan mo, para kausapin mo. Hindi mo pa nagagawa magpasa hanggang ngayon. Bakit ko nalalaman? Kasi yun yung pinapakita ng Panginoon sa utak mo ngayon. Yung kapitbahay mo na yan. Sumusunod ba tayo sa Panginoon? Yung magulang mo, yung anak mo, yung kaklase mo, yung katrabaho mo, nais ng Diyos na maranasan din nila yung pagmamahal na naranasan mo ng Panginoon. Pero ginagawa mo ba? If Jesus obey, who are we? Sino tayo para hindi
Sumunod. Even Samuel. Samuel was under the mentorship of Eli. At alam natin na hindi maganda, hindi na tama yung ginagawa ni Eli. He becomes a wicked leader. But yet, Samuel was able to praise God. Samuel was able to please God. Dahil nagpasakop pa rin siya, despite the fact na ganun ang kalalagayan ng kanyang leader. So, ibig sabihin ho dito, hindi ho nakadepende sa kung anong klaseng leader mayroon ka. Hello? Hindi nakadepende anong klaseng leader mayroon ka. Ang pagsunod mo ang magdidepende kung saan ka patutungo at kung magtatagumpay ka o hindi. Hello? Tuloy natin. Sabi ni Pastor Wilbert, WRB said, without somebody to lead you in your journey in life, someone who know the right path to take. If you don't have this someone or somebody, if you are in the wilderness, you will be lost. Mawawala ho talaga kayo. Mawawala talaga kayo without that someone that will lead you in that journey. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I should have one. Dapat mayroon akong isa. Kasi mayroon talagang nakadesinyo ang Diyos para sa'yo. Hello? Ito po tinanong natin si Paul. Si Pablo po ay Acts chapter 27. Ito yung isa sa mga huling paglalakbay ni Paul, no? Na siya ay nakakulong. So nung siya ay nakakulong sa Jerusalem, it seems parang para sa kanya, it seems na hindi siya makakuha ng fair trial. Hindi lalo lang tumagal, naka 2 years na siya sa kulungan, mukhang hindi, no? Kaya ginamit niya na yung kanyang citizenship na kung saan siya pala ay Roman citizen. Di ba? Maraming hindi nakakaalam noon. So ginamit niya yon at sabi niya, dalhin niyo ako sa Roma kasi doon, tingin ko doon ako makakuha ng tamang trial. Yun yung ni-request niya. Kaya, isang araw, binyahe na sila papunta ng Roma. At sa kanilang biyahe, during this time, hindi na ho tamang oras ng pagbiyahe kasi fall na po. No? Fall na. So, ibig sabihin, ang sunod ay winter. Pag nag-fall, winter na sunod. Sa fall kasi, ay ang hangin, hindi ordinaryo. Kaya nga, nangalalaglag yung mga dahon yan eh. Kasi madalas dyan, bumabagyo. Kaya sabi niya rito, much time have been lost and sailing had already become dangerous because by now it was after the day of atonement. Fall na po. So Paul warned them, men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship, to cargo, and to even to our own lives. Sabi tayo ba? Even to our own lives. Napansin niyo ba? Sounds familiar ba sa inyo? Ha? Si Paul, ang kausap niya rito ay ang centurion at saka mga tripulante, maging yung kapitan at may-ari ng barko. Yan ang kausap ni Paul dito. Pero alam natin na si Paul ay hindi naman nagbabarko talaga. And then how come na siya, pinapangaralan niya yung mga tao na gumagawa ng buhay nila ay nasa barko na? Napansin nyo? Ha? Hindi kayo nagtataka? Ha? Hello? Hindi kayo nagtataka? Hindi ba gano'n din naman yung pastor? Pakialamero? O sabihin mo sa katabi mo, pakialamero talaga si pastor. Kasi pakikialaman ka talaga ng pastor. Kahit alam niyo po sa amin, nung kami po magsisimula magnegosyo, si Pastor Albert that time, hindi pa rin po siya, wala pa rin po siyang pagdating sa negosyo. At actually, siya yung mas natatakot sa amin nung magsimula kami ng negosyo. And yet, alam namin, kailangan namin lumapit sa kanya para magpag-pray at makuha namin yung ano ba yung magiging suggestion na payo niya sa aming buhay. So that time, sabi niya, naku, hindi ko alam kung anong gagawin ko, but ipag-pray kita, pag-pray ko kayo, na matanggap niyo yung grasya na kailangan niyo para magawa ninyo ang trabaho na kailangan niyo gawin. Okay? Yun lang ginawa niya. Wala namang alam si pastor sa negosyo na pinasok namin eh. Pero nagbigay pa rin siya ng payo, inanuhan pa rin, ginaid niya pa rin kami, kahit hindi niya alam yun. Why? Because he carried the grace. And the grace is the only one we need for us to do
whatever we want to do as long as it is according to the will of God. Kasi sabi, grace is God's power or ability that helps you do the things He wants us to do. Grace is the power and ability, God's power and ability to be, for you, to be the best person that you can be. That is grace. At ako'y naniniwala, kasi alam namin na ang grasya na kailangan namin ay nasa Kanya. Di ba? Ang sabi nga ni Paul, sabi niya, surely you have heard the administration of God's grace that was given to me for you. Ang grasya na ibinigay ng Diyos kay Paul, hindi para kay Paul, kundi para sa mga taong Kanyang nasasakupan, Kanyang pinapangunahan. Hello, kaya ako'y naniniwala, this 2024, na diniklara ni Pastor Albert that 2024 is the year of kingdom acceleration. It will happen to us. Bakit? Ito yung salita ng Diyos na binigay ng Diyos kay Pastor para sa TCTL family. And it is yours, and it is your portion. And it shall come to pass. Depende na lang kung gaano kabilis mangyayari. Kasi magdidepende rin kung paano tayo mag-respond. Diba? So dito, balik tayo kay Paul. Nakikialam si Paul dito. Bakit nakikialam si Paul? Hello? Si Pastor kasi, Pastor, pabayaan mo na ako. Hindi nga siya mananampalataya, pero gwapo eh. Pastor naman, payagan mo na ako, gwapo kasi. Sabi ni Pastor, hindi ka nga pwede dyan. Kahit gaano ka gwapo yan, kasi gwapo ka rin. Huwag mong ipilit. Hindi pwede kayo magsama parehong gwapo. Sabi ni Pastor, huwag. Di ba? Bakit? May napansin ba kayo sa sinabi ni Paul? Men! The three word there ay napakalaki ng impact. Sabi niya, I can see. Ito yung bagay na hindi nila nakita. At ang pastor, minsan, pag nagsasalita sa atin, akala natin wala siyang kalam-alam, pero mayroon. Nakita niya. Kaya siya nagsasalita. Kaya kung yung pastor mayroong sinasabi sa'yo, pakinggan mo kasi mayroon siyang nakita, kaya niya sinasabi. Ang sabi niya, I can see. Ano nakita niya? That our voyage is disastrous. Ganun talaga ang pastor. Nakikialam, nagsasabi sa'yo kahit wala siyang kinalaman. Magsasalita yan, magsasabi yan kasi he is ordained by God to guide you. Malinaw? Oh. Pero kagaya natin, ganun din ang senturyon. Ang senturyon, kagaya natin, matigas din ang ulo. Sabi niya, but the centurion, instead of listening to Paul, to what Paul said, followed the advice of the pilot and the owner of the ship. Katulad ng centurion at ng mga tao, mga tripulante ng barko, tayo din ay kasing tigas ng ulo nila. Na kahit sinabi na ni Pastor, wag yan, tuloy pa rin. Hello. Hello. Nandiyan pa ba tayo? Masarap talaga pag-usapan yung kwento ng iba. Pero pag kwento na natin, tatahimik na tayo. Di ba? And I expect na magiging tahimik talaga. Kasi kung kwento ng iba, ang sarap pagtawanan. Pero pag yung kwento mo na ang pagtatawanan, may problema na tayo. Hello. Sabi ko nga kanina, iba ang topic ko, pero ngayon mukhang ako na ang topic. Yeah? But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and the owner of the ship. Kaya tuloy pa rin. Di ba? Okay, yun yung huling ano ni Paul. Now, tingnan natin ano nangyari. When a gentle south wind began to blow, they saw their opportunity. So they weigh anchors and sail along the shore of Crete. Nung makita nila na mukhang mayroong kunting buga na ng hangin at during that time, yung mga barko wala pong makina. They really rely on the wind
para sila ay makakarating kasi mayroong layag. Ha? O niyag magisi ang layag, wa na tapatay tantanan. O na, kinahanglan dili magisi ang layag. So, nga pala. Hindi nyo nga pala naunawaan. Okay, sige. Ikaw na lang magpaliwanag mamaya, ha? Okay? Dito makita natin, mayroon silang nakita na sinyalis na, mukhang pwede lang bumiyahe. Kaya bumiyahe sila. Sinimula na nila, despite the fact na nagbigay ng warning si Paul. Pakisabi sa katabi mo, may warning na. Pero, tuloy ka pa rin. Di ba? Now, tinitingnan mo, every time po talaga na si pastor ay merong sabihin sa'yo at i-address yung problema mo, nakinig ka, napakinggan mo sinabi na, pero minsan, dahil mayroon kang sinyalis na inaantay at biglang mayroong sinyalis na dumating, mukhang sinabi mo na, ito na yun. Nagkamali si pastor. Sabi niya, pag itong gusto ko, dumaan dito at nagsabi sa akin ng hi, ito na yun. Kaya aabang-abang siya ngayon sa pinto. Ito na, dumating ngayon yung kanyang nagugustuhan. Biglang pagdating doon, ang sabi nung lalaki, "Ay, naku, may nakalimutan pala ako." So tumalikod. Sabi niya, "Yun na yun." Ay, yun yung inaantay ko. Kaya tuloy. Kaya alam ko, yan talaga yung, yan na talaga yun. Kaya tuloy. Pero ang sabi ng binasa natin, before very long, a wind of hurricane force. Akala natin tama yung inaantay natin na signal. Yun pala, pinadama lang tayo. Di ba? Minsan, pakiramdam natin, mukhang mahal na mahal talaga ako nito eh. Kaya sige, sagutin ko na. Nung sinagot mo, ayun, sinaktan ka lang agad. Ba't ba dito ako nakaharap? Okay. Called the northeaster, swept down from the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind. So we gave way to it and were driven along. As we passed to the lee of a small island called Cauda, we were hardly able to make it. Sabi na, make the lifeboat secure. So the men hoisted it aboard. Then they passed ropes under the ship itself to hold it together. Ito na, grabe na yung nararanasan nilang bagyo sa buhay nila. At lahat na ng paraan ginawa nila. Di ba ganito rin naman tayo? Pag may pagsubok tayo na nararanasan, lahat ng paraan gagawin natin. Lahat ng kapitbahay puntahan. Pero, nasubukan nyo bang puntahan si pastor? O yung iyong area pastor? O yung iyong big group leader? O yung nagwawantuan sa'yo? Bago ka pumunta sa mga kapitbahay? Pero hindi naman kayo ito. Sila ito. Okay? Huwag kayong mag-alala. So ito nakita natin, ginawa nila lahat para lang na makaligtas sila sa ganitong sitwasyon ng kanilang buhay. Tama? Nasaan si Paul? Kasama nila. Nasaan si Paul? Ha? Ano nangyari? Bago sila umalis, sabi ni Paul, mga kapatid, wag na kayong tumuloy, wag na tayong tumuloy kasi kapahamakan ng patutunguhan ito. Umalis na. Kasama si Paul, hindi. Tingnan mo, alam nyo yung leader nyo, kahit alam niya na mayroong kapahamakan sa dulo dahil ikaw ay nandoon, sasama pa rin sa'yo yan. Mukhang hindi nyo nakuha. Mukhang hindi nyo naintindihan. Bakit? Siya yung in-ordained na Diyos para samahan ka. Kaya, may mga pastor po talaga. May mga leaders na kahit pa man sa pagsubok ng ating buhay, mararamdaman mo, nandiyan lang siya. Hindi kanya iniiwanan. Hindi kanya pinapabayaan. Although hindi siya nagsasalita, tahimik lang, pero patuloy kang pinagmamasdan. Yan si Paul dito. Kaya hindi mo makita yung pangalan ni Paul kasi tahimik siya. Bakit? Tahimik siya kasi hindi mo naman pinakinggan. Hindi mo pinakinggan ang utos, ang sinasabi niya, warning niya. Kaya tuloy ka pa rin. So yan, naghirap na, kung ano-ano na pinagagawa, pinagtatalian na nila yung bangka, pinagagawa na lahat, pero si Paul, hindi nila linapitan. Diba? Kagaya natin, pag may problema tayo, kung saan-saan tayo lalapit, pero sa pastor, hindi. Ante kung wala na talaga, tingnan natin, wala na nga ba talaga? Sabi rito, because they were afraid, they would run aground to the sanders of Syrtis.
they lowered the sea anchor and let the ship be driven along. We took such a violent battering from the storm that the next day, they began to throw the cargo overboard. So dito, sa tindi ng trabaho, ginagawa nila na para lang masave sila, itinapon na nila lahat ng laman ng barko para lang mapanatili ang barkong lumulutang. Di ba gano'n naman tayo sa buhay natin? Lahat ng pwede nating lalabas na natin lahat-lahat para lang manatili tayo sa anong kalalagayan natin meron. Lalo na kung ito ay magiging kahiya-hiya sa iba. Na cover and cover and cover hanggang sa wala na pala tayong pwedeng pang-cover. Di ba? Now, on the third day, pakisabi sa katabi mo, on the third day. Sabi dyan, they threw the ship tackles overboard with their own hands. Ang ship tackle po, ito po yung parang crane ng barko na kung saan ito'y napakahalagang bahagi ng barko. Pero this time, pati ito tinapon na rin nila kasi hoping that the ship will not sink. Because if the boat is sinking, group yourselves into 5. Ba't walang gumalaw? Ha? Dito, the ship is really sinking. Di alam naman natin maraming ship sa buhay din natin ang pwedeng sinking na. But I will not go far from that. Hindi ito yung tamang panahon. Kasi hindi pa ito yung topic ko. Tuloy natin. When neither sun nor stars appeared. Sa isang dagat na kung saan walang araw, walang bituin na nakikita, ibig sabihin, pawang kadiliman ang nasa paligid. Wala kang makita. At alam naman natin, pag madilim yung paningin natin, wala tayong nakikita, hindi talaga natin alam kung may bukas pa. Hello? Hindi natin kung may pag-asa pa, natin alam kung may pag-asa pa, pero dapat tuloy lang tayo. Amen? Oh, kasi pag huminto ko, hindi na tayo makatuloy. Okay? Tuloy natin. Sabi rito, hindi lang isang bisis, hindi lang isang araw, but for many days, sabi rito, the storm continued raging. Then finally, pakisabi sa katabi mo, finally. Yan. Finally, matapos ang ilang araw ng kadiliman, finally, sumuko na sila. Nag-give up na. Ito, finally, gave up all hope of being saved. Nawala na sila ng pag-asa. Ito yung sinasabi ni Pastor Chris kanina sa kanyang exhortation. Paano kung dumating na sa punto na nasa dulon-dulo ka na sa iyong kakayanan at wala ka ng ibang malapitan, wala ka ng mahawakan, your back is already against the wall. Huwag kang mag-alala kung yung back mo ay against the wall because the wall na sinasandalan mo ay ang Diyos na hindi natitinag. All these things happen. Bakit? Kasi hindi sila nakinig. Pakisabi sa katabi mo, hindi kasi nakinig. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga ginagawa nilang pag-save sa kanilang mga sarili, naalala ba nila na si Paul kasama nila sa barko? Ito naman si Paul, alam ni Paul na malulunod yung barko. Ikaw ba pagkaalam mo malulunod ang barko, sasakay ka pa rin? Ha? Hindi na, di ba? Pero si Paul kailangan niya sumakay kasi nandoon yung mga kasama niya at maaaring yung lahat ng mga nandoon, marami sa kanila hindi pa nakapakinig na salita ng Diyos. At ang sabi ni Paul, siya ay may utang sa bawat isang hindi niya masisiran ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya, tuloy pa rin si Paul. Nandoon pa rin si Paul. Hindi mo siya nakikita dyan kasi pinapanood lang niya yung mga tao na naging abala, kasi hindi lumalapit sa kanya, hindi humingi ng tulong. Unlike Peter, so si Peter nagpapanik na sila dahil sa lakas ng mga alon sa bagyo na kanilang naranasan, sila ay nagpapanik na, hindi sila tumalon. But ginising nila si Jesucristo na natutulog. Why? Because they need Him. Pero dito, yung mga tripulante, dahil hindi matitigas ng ulo, kagaya nung katabi mo, dito naman ako nakatingin. Okay lang. Hello? Diba? Kung makikita natin that grabe yung naranasan nila, pero hindi nila linapitan si Paul. Si Paul na kung saan kilala nila si Paul. Walang hindi nakakilala kay Paul that time. Hello?
Pero hindi nila linapitan dahil kagaya natin, gusto rin natin gawin muna natin lahat ng kaya natin gawin para mailigtas tayo sa kalalagayan natin. At kung wala na talaga tayo magawa, saka tayo magsasabi, Lord, help me. Nahuhuli yung paglapit natin sa Panginoon. Kasi kahit naman nga sa paglilingkod natin, Lord, maglilingkod ako sa'yo, pero kailangan ko munang makatapos ng pag-aaral. Nung makatapos pag-aaral, Lord, maglilingkod ako sa'yo, pero magtatrabaho muna ako. Maglilingkod ako sa'yo, Lord. Kaso, nakapangasawa na ako eh. Pagkasawa ko, maglilingkod na ako sa'yo. Kasi dalawa na kami na magtatrabaho. Kaso, dalawa na nga kayo na nagtatrabaho, dalawa na rin yung pinapakain mo. Kaya hindi ka rin makakapaglingkod. Hanggang sa nagkaanak, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Kaso may anak akong babantayan, kaya pag lumaki na ito, nung lumaki na yung bata, Lord, ready na ako. Gamitin mo ako mightily sa iyong kaharian. Ang problema, namamaga ang tuhod. Dahil sa rayuma. Wala na. Ito tayo, kung saan huli na ang lahat, saka natin i-offer yung buhay natin. Lord, gamitin mo ang katawan ko. Katawang nabubulok na. Bakit? Kasi hindi natin ipinagamit sa Kanya nung malakas pa ito. Pero madalas itong nangyayari. Lumalapit lang tayo paghuli na. Pero dito tingnan natin, sabi ni Paul, then they had gone a long time without food. Paul stood up there and then said to them, si Paul ho, kasama nila sa barko. Kasama nilang naglalayag, kasama nila sa storm. Pero wala tayong makitang pagpapanik mula kay Paul. Bakit mayroong salita si Paul na pinapanghawakan sa Panginoon? Hello? Tingnan natin. Sabi rito, men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourselves this damage and loss. Sana hindi nyo naranasan yung pangyayaring ito sa buhay nyo kung nakinig lang sana kayo. Pero alam naman natin kung mayroong pagsubok na nangyayari sa buhay ng isang tao, alam din natin na ang Diyos ay laging mayroong nakalaan na katugunan dito. Maging tama lang yung ating tugon sa Kanyang salita. Hello, despite the fact na naranasan nila ito, nandoon si Paul na para mag-alalay sa kanila. At ano ang sabi? Kung nakinig lang sana kayo. Pero, ito na tingnan natin. Sige, tingnan mo na ito muna. Sabi ni AIB, the presence of trouble, testing, trials, temptation, turmoil, and turbulence does not signify the absence of God. So kahit pa man doon sa pagsubok na naranasan nila doon sa barko, hindi ito nangangahulugan na wala ang Diyos doon. Hello? Sa pagsubok mo, na feeling mo ikaw na lang mag-isa, wala ka ng kasama, feeling mo wala ka ng maasahan. Hello? Kung ikaw lang nag-iisa, gusto kong malaman mo, mayroon ka rin nag-iisang Diyos na handang tumugon sa iyong pangangailangan. Lumapit ka lang. Hello? It does not signify that absence of God. Rather, it could be where God shows up guiding us through this life's storm. Sabi dyan kasi, sabi ni Paul matapos niyang mapagalitan, sabi niya, but now I urge you to keep up your courage. Because not one of you will be lost. Only the ship will be destroyed. Ito po yung sabi ni Paul. Kaya tandaan natin, grabe yung tindi ng pagsubok na naranasan nila. Pero malinaw ang sabi rito, huwag kayong mag-alala. Dapat mag-ayos kayo ng mga sarili nyo. Take courage. Bakit? Walang isa man sa inyo ang mapapahamak. Masisira ang barko, pero hindi ka mamamatay. Ang ibig lang sabihin dito, masisira man ang barko, the ship will not make it, but you will make it. Nasira man ang mode of transportation mo, hindi naman nabago ang destination mo. Hello? Mayroon, kung wala man yung barko, alam ko, kasi dito sa kwento ho na ito, lumubog din ho yung barko na kanilang sinasakyan. Lumubog din po yan. Pero, nasira man yung barko, alam nila na sila ay pwede magpatuloy sa kanilang paroroonan kasi hindi nagbago ang destinasyon. Ang transportation lang ang magbabago. So kung ngayon, masyadong mabagal ang sinasakyan mo,
or nagiging mas mabilis tapos biglang bumagal, huwag kang mag-alala. Kung dati ikaw ay naglalakad at ngayon ay naka-tricycle na, huwag kang mag-alala kasi baka naman kung nasira ang tricycle na iyong sinasakyan, mayroon kasing dadaan na pick-up na mas mabilis pa kaysa tricycle na iyong sinasakyan. Kaya hindi natin alalahanin kung mayroon pong mga pagkakataon inaalaw ng Diyos na may mawawala sa buhay natin, okay lang kasi alam natin siya naman ang nagpupuno ng pangangailangan natin. Okay lang. Bakit ganito kalakas ang loob ni Paul? Bakit hindi siya nagpapanik sa gitna ng mga pagsubok ng buhay? Ito kasi ang dahilan. Last night, an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, kaya pala, hindi siya nagpapanik kasi mayroong kausap. Hello? Sa panahon ba ng pagsubok, mas pinili mo ba na magpanik o makipag-usap sa Panginoon? Sa panahon ba na wala ka nang magawa? Sa panahon ba na kung saan para bagang ikaw na lang mag-isa and your back is against the wall, you're helpless and hopeless, ano ang ginagawa mo? Nagpapanik o nakikipag-usap sa Panginoon? Yung mga nagpanik, may nagawa ba? Ang sabi nila, finally, we give up our chance, our hope of being saved. Sila yung nagpanik. Si Paul hindi nagpanik. Bakit? Nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya sa panahon na tayo po ay mayroong problema, huwag tayo magpapanik. May mga pagkakataon na pwede kang magpanik, pero kinakailangan mong mag-regroup. Ipaalala mo sa sarili mo. Kaya sabi, lift up your heads, O you gates. Huwag kang yuyuko-yuko, huwag kang lulugo-lugo. Iangat mo ang iyong ulo. Sambahin mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran kasi hindi Kanya pababayaan at hindi Kanya iiwanan. Sabi rito, do not be afraid, Paul, for you, sabi niya, you must stand trial before Caesar, and God graciously given you the lives of all who sail with you. Lahat ng kasama mo sa iyong paglalayag, huwag ka magalala, silang lahat ay maliligtas. Kaya sabi niya, be courageous, everyone. Sabi niya, take courage. Kasi hindi man umabot, hindi man tayo nakarating sa ating paroroonan kasi yung sinasakyan natin ay lumubog. Huwag kayong mag-alala kasi yung paglubog niyan, ibig sabihin may bagong darating. In fact, napatunayan ho natin, natapos ho yung kwento na yan na si Paul ay nakarating sa kanyang paroroonan. Pwede po na yung mode of transportation natin ay magbago. Mawala. Pero wag ho tayong mag-alala dahil mayroon laging plan ang Diyos. Ang sabi na, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Ito yung plano ng Diyos sa buhay natin. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Kaya napakahalaga na mayroon tayong sinasubmitan, mayroon tayong sinusundan, mayroon tayong ino-obey na leader. Dahil sa mayroon talagang nakadesinyo ang Diyos para sa iyo. Without Paul in this group, all of this will, alam natin, mamamatay itong lahat ng ito. But Paul was there. Why Paul was there? Because Paul was ordained by God to be in that place on that right time. Kaya wag nating kaliligtaan yung mga leaders natin. Yung nagwawantuan sa'yo. Yung B-group leader mo. Yung nagdi-disciple sa'yo. Your area pastor. Our senior pastor. Wag nating kalimutan. Lalapit tayo sa kanila dahil sila ang mayroong binigyan ng Diyos ng kakayanan na pangunahan tayo. And isa pa, gusto kong makita ang sinasabi ni Paul, I can see people ordained by God to lead us, given by God the eye that can see beyond the natural eye can see. Mayroon silang kakayanan. Kaya wag tayo Panginoon, lumapit tayo sa kanila. And we should submit to them. Bilisan na natin. Sabi rito, if we want to experience an action-packed ministry this coming 2024,
we need to be sure, we need to see to it that we obey and submit ourselves to the God-given authority over us. For a ministry filled with action, let obedience and submission to God-given authority be our guiding principle. 3 things that we need to understand. Always remember, para sa taong ito, that we need to resolve. We need to prioritize the kingdom. That is why we need to surround ourselves with people knows the kingdom, knows how the kingdom operates. Number 3, we need to understand and obey, follow laws and principles, because laws and principles are universal. It is applicable to each and every one of us. Sa anumang sitwasyon, mayroong nakalaan na law and principle ang Panginoon para dyan. Hanapin natin. These are the keys of the kingdom. And of course, number 3, obey the commandments of the Lord. Kasi sabi ng Bible, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. God bless po. Sabot.